guys! Good morning! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda City 1.5 RS CVT Obsidian Blue Pearl. Guys, ito yung top of the line variant ng ating Honda City. Ang kanyang price is 1,128,000 pesos. So tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. Guys, dito tayo sa front portion. Sa front portion guys, nakaano na tayo. LED headlights with daytime running lights. LED fog lamps. RS design front grille. Then diamond shape ang ating front accent garnish. The good thing about sa minor model change na Honda City, mas aggressive na or mas sharp tingnan yung front portion dahil dito sa lower front accent garnish. Mapapansin nyo, meron siyang sharp na parang horn. The same time yung ito, yung carbon type na garnish, nagano siya, nagko-complement siya doon sa style nung front bumper, kaya mas aggressive siya tingnan. Tapos ang maganda pa dito sa fog lamps natin guys, mapapansin mo matte black to hanggang dito sa surroundings ng fog lamps. Dito naman ang maganda rin sa front grille natin, yung redesigned shape na RS emblem. Then, ang maganda dito sa upper portion naman is glossy black ang ating accent sa upper portion. Tsaka kung mapapansin nyo guys, yung harap ng ating Honda City, kamukha niya na yung 10th gen na Honda Civic. So mas mas mukha siyang muscular tingnan, the same time mas muscle look or mas magandang tindig ng ating structure ng exterior design ng ating Honda City. Then regarding naman guys sa ating engine, 1.5 CVT or 7-speed automatic, 121 horsepower, 145 Newton meters of torque, front wheel drive, the same time double overhead cam. So mas powerful ang engine natin, yet fuel efficient. So yun yung isa sa mga advantages just in case i-consider nyo ang Honda City. So combination na siya ng power and efficiency. So proven and tested na rin naman siya guys. Then dito naman tayo sa ating alloy wheel. So naka tayo guys, naka 16-inch two-tone alloy wheels tayo. It's more on dark gray and black. Then na tayo guys, ventilated disc ang ating brake sa front. Then MacPherson strut ang ating suspension naman sa front din. Ground clearance is 134 mm. Then meron na siyang additional side skirt for a sportier look for the top of the line variant. Then door integrated ang ating side mirror, iwas blind spot, glossy black side mirror cover for the upper portion. Then matte black naman sa ating lower portion, and nandito na rin ang side turning lights na. So mas visible tayo lalo sa daan, lalo na paggabi. Door handles is body color with smart entry na rin to guys. Then ang ating naman, brake sa likod is drum brake. Then torsion beam naman ang ating suspension naman sa likod. Then
Lahat nga pala guys ng ating unit is equipped na rin ng factory rust proof. So meron tayong prevention for corrosions and rust para sa mga travels natin na may flood or minsan may baha. Ayan. Then shark fin antenna is glossy black. Then pakita ko lang guys yung rear passenger side. Napakaganda rin talaga guys ng Obsidian Blue Pearl. Ito yung newest color kasi na release ng Honda last July 2023. So ito yung pumalit sa crystal black. So napaka-elegante niya at napaka-premium ng color. So mas maganda mag-visit kayo dito sa aming showroom para makita nyo siya ng actual or ng personal para mas ma-appreciate nyo yung color. Yeah. Regarding naman sa rear guys, nakano tayo duck type glossy black spoiler, LED tail lights. Ang maganda sa tail lights niya guys hanggang dito sa side. Normally kasi ang tail lights natin hanggang dito lang. So in-extend siya ni Honda hanggang dito para mas maging sporty ang ating itsura ng ating likod. Then meron na rin siyang reverse camera. Then sa lower bumper naman guys, naka-emboss ang ating diffuser. It's more on carbon type style. Siya yan. Kung makikita nyo, emboss. Mas maangas tingnan. Nakita ko lang ulit yung back portion. Then guys, ano pala to equipped na rin siya ng Honda Sensing. The good thing about sa Honda City natin, across all variants, meron na siyang Honda Sensing. At the same time, wireless Apple CarPlay. Pakita ko lang ang ating compartment. So sa cargo space, panalong-panalo na tayo kasi napakaluwag, napaka-spacious ng ating cargo space. Then, spare tire is donut type. Then dito na rin yung jack and tools. Early warning device, dyan na rin. So pag nag-turn over naman kami ng unit, kompleto naman. Then ito yung yung driver side naman. So fuel tank capacity natin guys is 40 liters unleaded. So yun ang minimum octane natin. So kung gusto niyo mag higher octane, kailangan consistent na higher octane na ang gagamitin natin. Sorry, naka-close pala. So nandito yung ating smart key, which is 2. So unlock ko lang guys. So dito naman tayo sa door panel ng second row. So combination siya ng urethane texture and leather with red stitches. Regarding interior space, isa sa mga advantages or best features rin yan ng Honda. Maluluwag ang units natin. Then, regarding naman sa materials ng ating seat sa loob, so full genuine leather na uli siya with red stitches. So, binalik ni Honda yung ganong feature. Yung previous kasi is leather and suede. Then ang ating ceiling is black, which is mas sporty tingnan at mas premium. Kasi nga hindi siya prone sa dumi. So sakay lang ako guys sa second row. So sa middle section naman natin guys, meron tayong aircon vent. Same time dalawang power outlet which is 12 volts. Sa kasi sa V variant or sa middle variant ng Honda City, aircon vent lang. Wala siyang power outlet. Then,
if ever kung manonotice nyo, nakasagad na pa backward yung ating driver seat. Pero meron pa rin akong decent legroom. Lalo na pag inusod to pa forward, napaka-spacious na ng distance ng upuan natin ng driver seat tsaka nung aking legroom. Pakita ko lang ulit yung second row. So, isa sa mga maganda rin nga pala kay Honda City is yung headroom natin. Ang headroom natin is mataas. Kung nakikita nyo, ayan. So, across naman sa mga naging clients ko since 2016, wala naman ako naging problem regarding mechanical, transmission. Normally, ang mga concerns lang ng mga naging clients ko way back till 2016 is more on minor, mga minor. Normally, mga replacement of brake pads, claim sa insurance, yun lang. Pero major problem, wala. Yun yung kinaganda rin kay Honda. So, reliable. At the same time, yung durability ng unit is mamamaximize mo. Then, smart entry na rin nga pala tayo, guys. So, yung smart key ko, or smart key ng unit is nasa pocket ko. So, ang pag-lock ng unit is press mo lang tong black button na circle. So, iilaw ang mga tail lights, side turning lights, and headlights. And maririnig mo na nag-lock siya. So, i-check mo siya dito sa second row na door. So, yan. Nakalock na yung unit. So, ang pag-unlock naman ng unit, guys, lalagay lang natin yung kamay natin sa door handle. Basta, in-reach ng unit yung smart key. So, nandito naman tayo ngayon sa front portion ng ating interior. So, door panel natin dito sa driver side. So, nandito yung buttons natin. Nandito yung power folding side mirrors. Side mirror itself. Ang adjustment, ito yung knob. Central door lock, window lock, and buttons for the windows. Para kung gusto mo siyang i-open or close, nandito. PSI guide, meron tayo dito lagi sa driver side. Nasa gilid lagi siya ng door. Pero normally, ang sinasabi ko nga pala guys sa aking clients kung PSI, normally 32 sa harap, 30 sa likod. So, depende naman yan kung saan kayo mas komportable or mas convenient. Then, meron tayong button dito or lever for the compartment. Then, nandito yung for the gas lid and for the hood. Height adjustment is manual. So, sakay na ako dito sa ating Honda City. So, equipped na rin nga pala siya guys ng Honda Sensing ha. So, na-mention ko na yata siya kanina. Sorry, nakalimutan ko. Then, for RS nga pala guys, ayan. So, kung nakita nyo, for RS, pag yung Smarty is nasa loob na at sinara nyo yung door, meron tayong welcome symbol sa digital panel natin. Then, sa pedals natin guys, RS pedals na yung ating design. So, start ko lang guys yung ating unit. So, apakan natin yung brake. Then, press start. So, naka-on na ang ating engine. Then, kung manonotice nyo dito sa steering wheel, naka-ano siya, leather cover with red stitches. And ang maganda nga pala dito sa ano natin, steering wheel natin guys, yung shape niya is actually above normal size to eh. Hindi siya sobrang liit, di rin siya sobrang laki. Tamang-tama lang. Above normal lang for me based on my observation. Then ang maganda dito, meron siyang glossy black finishes dito sa spoke mismo ng steering wheel. Then nandito yung audio control with hands-free telephone assist. Then for the Honda Sensing and adaptive cruise control.
Sa ating panel naman, combination siya ng analog and digital. So, pag naka Honda Sensing nga pala guys, ang ating unit, ang ating digital portion sa center is normally colored na. Then, meron siyang ambient light dito sa gilid. So, ano siya, nag-iiba yung kulay niyan. Normally, depende sa settings mo. So, it will guide you for fuel efficiency. Then meron na rin siyang paddle shifters, minus and plus sign for the headlights, for the wiper, then push start button, then touchscreen audio unit with Apple CarPlay and Android Auto Ready. Then aircon buttons natin, ito yung on, ito yung thermostat, ventilation and fan. Then meron tayong dalawang USB port, power outlet. So kung maglalagay kayo ng dashcam, power plug and play, dito ang power source. Then meron tayong portion dito for the normally wallet, coin purse, cellphone pwede rin, 2 cup holders, icon button. So pag in-on mo yan, may lalabas na symbol dito and yung green leaf. Green leaf. Yan. Then, itong portion na to guys, dito mo isasaksak yung manual key ng smart key just in case ma-discharge yung battery mo. Para ma-shift mo lang yung transmission to neutral. Para maitabi mo lang siya sa gilid just in case na mag-stop ka sa middle or sa medyo side ng daan para maigilid mo lang. Yun yung pinaka purpose na itong hole na to. Then meron tayong light indicator sa bawat gear ng ating transmission. So meron siyang park, reverse, neutral, drive and sports mode. Then sa ating shift knob naman, leather na rin siya, material, then leather cover with red stitches, handbrake. So kung mag-handbrake tayo guys, yung pinakamataas para wala siyang tendency na mag-move, lalo na pag mga incline or pag naka-uphill or downhill ang ating parking. Armrest is leather na rin, leather cover. Console box, so malaki ang ating console box guys. So dyan nyo ilalagay yung, normally mas maganda dyan ilagay yung mga car scent, then mga cords, normally candy guys. Ako kasi pag nagda-drive, gusto ko may candy para pag inaantok ako, meron akong libangan at magising habang nagda-drive. Yan. Passenger seat, leather with red stitches. Then sa dashboard natin guys, urethane to, itong taas, leather to. Then meron siyang maroon accent. Glove box, actually size ng glove box natin is normal. So dyan natin lalagay guys, warranty booklet, owner's manual, hard copy na insurance policy just in case you have one. Then merong and important na ilalagay dyan is yung ORCR para just in case ma-checkpoint tayo, meron tayo ipapakita. Then ano pa ba? So guys, wala na ko na siya, na demo ko na yung basic features ng ating Honda City. And rin nga pala guys, ang airbags niya is wrap around. Meron tayong front airbags, side airbags dito sa front seat and passenger seat, side and doon sa likod. So wrap around na siya. Then ang ating map light, then dome light. So guys, pag papatayin natin ang engine
always check yung mga map light and dome light. Kasi pag naiwan natin yan, yan ang nagiging cause kaya nade-drain yung battery. So always check your interior lights para maganda. Then regarding naman sa headlights, pag naiwan yung bukas, okay lang yan kasi meron siyang auto on and auto off na headlight feature. After 15 seconds, mag-off siya. So guys, if ever may concern kayo regarding low down payment sa aming low down promos, cash or bank PO discounts, bank display for our bank partners, even test drive, service appointment, and even parts, don't hesitate to call or text 0906-386-8937, or you can visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City, and look for me, of course, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City. Looking forward to meet you here, guys, and ipopost ko sa description box yung aking contact details, and hopefully to render my services to you. And since 2016 I'm providing a hassle-free transaction to all customers. And kindly subscribe na rin sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na videos. Yun lang, guys. Thank you and God bless.